Mga kapuso, malungkot ang pagbabalikbayan ng isang OFW na ipinagluluksa ang pagpanaw ng kanyang asawa, anak at 2 apo na natabunan ng pagguho sa Baguio City. Ang isa naman sa mga nakaligtas at nasa ospital pa, hindi pa alam na hindi naisalba ang kanyang 2 anak. Ang pagdadalamhati at panaghoy ng mga biktima sa pagtutok ni Marisol Abdurman. Hirap na hirap si Alinor sa tindi ng mga tinamo matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Baguio nitong linggo. Kaya nila. Nasaan kayo? Matawarin niyo ako. Pero hindi pa rin sarili, kundi ang 2 anak ang iniisip ni Alinor sa ospital. Hirap pa po siyang makahinga. Yung brace niya po sa likod. Panay man ang hanap niya sa mga anak dahil sa kanyang kalagayan, hindi pa rin masabi sa kanya na kasama ang mga ito sa 10 nasawi sa guho. Talagang hinahanap niya yung mga bata. Wala po kong nagawa kundi magsinungaling. Kasi nga po kung sinabi ko yung totoo, baka siya din po yung bumigay. Kagabi, isang ina naman ang sinalubong ng pagluluksa ng langit. Sa marahil ay pinakamalungkot niyang pagbabalikbayan mula abroad. Wala na ang asawa para yumakap sa kanya. Gayun din ang isang anak at 2 apo. Kasama rin sila sa mga nasawi sa landslide. Si Jessie Bulato naman, hindi pa maisip kung paano magpapaalam sa kanyang anak at apo. Sobrang sakit po, And then, yung biglaang pagkawala nila, hindi ko pa totally tanggap. Sabi ko nga sa iba, mas maganda na lang magkasakit sila at makikita mo pa. Saan ba sila huhugot ng lakas? At paano muling magsisimula? Gayong hindi nila maaring itayo muli ang tahanan sa mga kinalakihang lugar. Kahit na andun lahat ng masasayang alaala namin, kung nandun din naman yung pinakamasakit, hindi na po namin kayang balikan. Kanina, sa wakas, ay sumikat ang araw sa City of Pines matapos ang ilang araw na pag-ulan. Dalangin ng mga biktima, sana'y sunod na rin matapos ang mga hinaharap nilang unos. Sinabi po ng ating sekretary na relocation po. Ang inisip po namin yung talagang pangmatagalan. Mula rito sa Baguio City, Marisol Abdurman, nakatuto 24 oras.